Kaugnay pa rin ang House leadership change. Makakausap po natin ngayon si Bacolod City Representative Albi Benitez na napag-usapan ding naging malamang na papalit sa dating Speaker of the House. Magandang gabi sa inyo, Congressman Albi. Magandang gabi, Corina. Magandang gabi sa lahat nakikinig. Opo, para sa inyo po, ito pong pagbibitiw ni Congressman Romualdez is, well, thought to be long overdue. Alam ko matagal na po itong pinag-uusapan, pero kailan ba talagang namiligro ang kanyang posisyon? Well, nagsimula yan nung kinwestiyon nating Pangulo ang 2025 budget. No? Doon niya nakita na maraming mga hindi tama at hindi aligned sa kanyang mga programa at lumobo nga yung mga insertions na ginawa ng 2025. I think nagsimula doon at everything culminated sa nangyari ngayong gabi kung saan siya ay nag-resign. So it is mostly because of programs that were disagreeable o dahil ba ito sa flood control projects? Kung tutuusin po, hindi ba Kong ay wala pa naman talaga napapatunayan, ano? Puro mga pangalan pa lang ang nababanggit ng mga kontraktor, pero kailangan pa itong imbestigahan at litisin. So para sa inyo po, ang dahilan ay hindi yon. Kung hindi, matagal na dahil sa kanyang mga programa at dahil sa budget. Well, nagsimula doon, no? And na-discover nga ng ating Pangulo na marami mga goals and substandard project at alam niyo naman, para naging suspect ang Congress sa mga legislators sa mga issues nito, no? So I think it came to this na dapat siguro magbitiw siya sa kanyang position to give way for a credible and transparent leadership. So I think yun ang mga major reasons kung bakit umabot tayo sa ganitong sitwasyon. So mayroon pong mga congressman na dati po ay hindi bahagi ng mayorya pero ngayon po ay sumanib na dahil sa pagbabago ng liderato. Mayroon po bang mga ganong kaso? Ang alam ko po, ako, si Kong Duke Frasco at Kong Toby Chanco, nag-abstain po kami nung election ng dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, bumoto na kami, no? So we are now part of the majority. Why is that, sir? Bakit po kayo nagdesisyon na maging bahagi na ng majority? Well, unang-una, si Congressman Bogie D was not part of that 2025 budget or part of the previous administration. Bago po siya. Tapos nakikita po natin na hindi naman siya sangkot sa mga issues na lumalabas ngayon. At ito po, I will be given a good chance to prove ourselves na hindi naman lahat talaga ay sangkot sa mga ganito. At marami rin po magagandang proyekto at marami po matitinong mga congressman. Opo. May nagsasabing graceful exit lamang po daw ito. Maybe it's water under the bridge. But ano po ba ang inside story kung tawagin? Siya po ba'y pinag-resign ng Pangulo o ito po ay talagang voluntaryo na ginawa ng dating speaker? Well, whether graceful or ungraceful or voluntary or kung ano man ang tawagin natin, pero siya mismo ang nagbitiw, no? So nakita naman natin, nagbigay siya ng talumpati sa kanyang huling address bilang speaker. At so nakita naman natin, di ba, that he said that he will resign from his post to give way for new leadership. Do you think the committee chairmanships should remain o dapat ding palitan? Well, sa ngayon, ang priority is the budget, no? Nagahol na po tayo sa oras kasi because of yung mga issues na lumalabas. Ang tingin ko dapat maging muna, no? Bigyan ng priority ang matapos ang budget bago pag-usapan kung ano-ano pa mga kailangan palitan. Ready po ba sana kayo na kayo po ang maging susunod na speaker dahil nababalita po yung inyong pangalan? Sa totoo po, hindi po ako ready, no? Kasi hindi ko naman talagang inisip na mangyayari yon. But ang akin lang ginagawa is to ensure that the House, that the trust sa Congress, hindi po ma-erode sa mga nangyayari. Mhm.
So aasahan, well, sa ngayon inaasahan po ng marami na may mga pangalan pa ring mga lalabas dahil hindi pa ho natatapos magsalita ang lahat ng mga kontraktor ano po at saka ang mga DPWH district engineer. Kayo po ba'y ready na may mga lalabas pang mga pangalan na kailangan litisin at imbestigahan mula po sa mga congressman? So, we are ready at dapat lang gawin 'yon. At sinabi na rin ni Speaker Bogie D na kung sino ang magiging sangkot dapat well, to answer all the charges and to give the proper forum for them to defend themselves. So tutulong po tayo sa Independent Commission para makita ang katotohanan at kung sino-sino mga sangkot dito sa mga illegal na projects. At wala po kayong say dito po sa komposisyon ng Independent Commission na ito? Wala po. I think that was created by the executive branch. Sila po ang may gumawa ng composition ng Independent Commission. I see. Okay, maraming salamat. Well, congratulations to the lower house for a peaceful transition. Maraming salamat sa inyong oras. Bacolod City Representative Albi Benitez. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.